Sa malakas at masaya ngayon. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 15, kayo po sa 16. Sabay-sabay po tayo sa verse 24. Verse 15, and when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. 16 kayo po. And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. Verse 18. And they were without and began to make excuse. The first said unto him, I have bought a precious crown, and must easily go to see it. I pray thee that thou make excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. 20. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the mare, and the halt, and the blind. Verse 22. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is true. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Verse 24, altogether ready we. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay lubos ang aming pasasalamat sa iyong kabutihan, katapatan, na patuloy mo po kaming ginagabayan, pinagpapala, at salamat po Ama higit sa lahat sa iyong dakilang pag-ibig na inyo pong ibinigay sa amin, at ito po ay inyo pong pinatunayan doon po sa krus na inyo pong ibinigay, sinakripisyo, ang inyo pong nag-iisang anak, walang iba kundi ang aming pong Panginoong Hesus. Tinubos po ng Panginoong Hesus ang lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po Ama sa ginawa pong ito, sa sakripisyo pong ito. Nawa po Panginoon, ang kaligtasan na mayroon po kami ay patuloy namin ibahagi sa aming pong kapwa, sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, at sa lahat ng tao. Maging ito man ay aming kakilala o hindi, sila po ay nais mo na sila po ay maligtas, at nais mo po na sila po ay magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Gamitin mo po ang buhay na ipinahiram mo po sa amin upang maabot ang mga taong wala pa kay Kristo, mga taong hindi pa nananampalataya sa aming pong Panginoong Hesus. Salamat po Panginoon sa kaligtasan na iyong pong kaloob sa amin. Salamat sa katubusan, kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, meron po kami nga bahay-sambahan na kung saan kami po ay nagkakatipon-tipon upang purihin ka, pasalamatan ka, at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, paglingkuran ka ng buong puso at ng may katapatan. Maaring ito po ay maliit lamang, subalit salamat sapagkat dito kami po ay natututo na napakaraming bagay. Dito kami po ay nahahamon ng inyong pong banal na salita. Dito kami po ay nababago ang aming pong mga buhay. Salamat po Panginoon na kami po ay ninais mo, na kami ay maligtas at inilagay mo pa sa paglilingkod sa ministry sa inyong pong gawain. Salamat po Panginoon sa lahat ng ginawa mo po sa amin. Dalangin ko po Panginoon na hanggang sa pagpabalik ng aming pong Panginoong Hesus, matagpuan na kami po ay patuloy na naglilingkod na may katapatan at buong puso. Salamat po sa mga kapatiran na nandirito po ngayon. Pagpalayo mo po kanilang buhay, ang kanilang trabaho at mga mahal sa buhay. Dalangin ko po Panginoon, tulungan mo po sila sa kanilang mga problema, pagsubok na kanila pong pinagdadaanan at kinakaharap. At dalangin ko po Panginoon, patuloy mo po tingin ang kanila pong panalangin. At dalangin po namin sa umagang ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan ng mga taga-Israel, at dalangin ko po na matigil na po ang kaguluhan sa ibang bansa. Salamat po Ama, at we pray na patuloy na maghari sa bansang ito ang kapayapaan at pagkakaisa, ganun din po sa inyo pong iglesia. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Pwede na po po. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal, at balikan ko lamang po, sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night." So sinabi po ng matalata na talagang meditate. At ang ibig sabihin po kasi ng salitang meditate ay ito po ay talagang iyong kukunin ng maigi ang mensahe ng salita ng Diyos. Kung sa pagkain po ay talagang ito ay iyong ngunguyain bago ito lunukin. Yun po ang sa pagkain. Ano po? At ganoon din po sa salita ng Diyos. Kaya nga naman po kung inyo pong mapapansin na talagang yung isang text katulad na lamang po ng 2 Timothy chapter 3 ay talagang pinigana yung mensahe po doon. Pero talagang hindi pa rin po yung mapipiga at talagang masasabi po natin napakayaman po sa mensahe ng salita ng Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, ganun po yung pag-aaral sa salita ng Diyos. At dito po sa ating pong pag-aaralan this morning, mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng verse 15, "And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God." So mga kapatid, mga minamahal, ito po mga talatang ito ay patungkol din po ito sa pag-aakay ng kaluluwa. It is all about soul winning. The Bible is all about soul winning. The Bible is all about the Lord Jesus Christ, our Savior. So mga kapatid, mga minamahal, itutuloy po natin verse 16. "Then said he unto him, A certain man made a great supper and bade many." So mga kapatid, mga minamahal, yung great supper na tinutukoy po dito ay it is the time na kasama na po natin ang ating pong Panginoong Jesus doon po sa kanya pong kaharian. Kaya talagang may tinatawag po na talagang great supper or yung Supper of the Lamb, di ba? Mayroong yung marriage supper. So yun po, na talagang yun po ay, ito po yung ating future someday. Na ito po ay talagang pinangako sa atin na tayo na mga sumampalataya kay Kristo ay makakasama po dito sa great supper po ito. And said his servant, yan po, sabi po dito, sinugo niya ang kanyang alipin at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. So mga kapatid, mga minamahal, it is all about soul winning. So Old Testament, yan po ay soul winning na. So si Noah, nangaral po ng salita ng Diyos for almost 100 years. 100 taon. At ang naligtas lamang po nung panahon po ni Noah, ang kanyang asawa, at tatlong anak, at tatlong manugang. So bali, sila po ay 8 na naligtas during that time. At yung maraming tao nung panahon po ni Noah, sa kabila ng 100 years na nangaral si Noah, ay talagang hindi na nampalataya sa salita ng Diyos, hindi naniwala doon sa warning, babala na talagang ibinigay ng Diyos sa bibig sa pamamagitan ni Noah. So mga kapatid, it is all about soul winning. Sapagkat ang mga tao ay napalayo sa Diyos, napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang nais ng Diyos talaga ang mga tao ay mapanumbalik sa Kanya. Ito po ang nais ng Diyos. Ang sabi nga po ng Isaiah 59, tinan po natin verse 1 and 2. Tinan po ninyo natin. Behold the Lord's hand, sabi po sa Isaiah 59, is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear, but your iniquities have separated between you and your God. So dahil sa ating mga kasalanan ay kung bakit ang tao po ay napalayo sa Diyos. So si Adan, na nagkasala po doon sa Garden of Eden, ay dahil sa kasalanan sila po ay napaalis doon sa Garden of Eden. So mga kapatid, mga minamahal, sa Old Testament pa lamang po ay meron na pong soul winning sapagkat talaga ang tao ay napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Amen po ba? At nakakalungkot hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang gumagawa ng kasalanan, marami pa rin ang ayaw makinig ng salita ng Diyos.
at talagang tinatanggihan ang Bible. Ayaw nilang paniwalaan na ang Bible ay salita ng Diyos. At nung panahon po ni Jonah, kung kilala niyo po si Jonah, na talagang si Jonah ay tumakas pa doon sa panawagan ng Panginoon. Siya ay inutusan ng Diyos. Saan nga po siya inutusan? Ninive, di ba? Na siya ay inutusan ng Diyos ng Panginoong mangaral doon sa Ninive. Subalit si Jonah ay tumanggi sapagkat kilala niya ang mga tao doon, na ang mga tao doon ay talagang matitigas ang ulo. Hanggang ngayon, ang tao ay matitigas ang ulo at talagang ang mga tao ay makasalanan. So siya po ay tumakas at siya ay sumakay ng isang barko papunta sa saan? Tarshish. So mga kapatid, mga minamahal, the Bible is all about soul winning. So talagang nais ng Diyos ang mga tao ay magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya lamang talaga ang mga tao ngayon ay mas pinipili ang sariling kagustuhan. Tingnan niyo po, ano po sabi po dito sa verse 18? And they all with one consent began to make excuse. So ito ang problema sa mga tao ngayon. Panay ang alibay, panay ang excuses. Ang daming excuses ng mga tao ngayon kung bakit talagang marami sa mga tao ngayon ang hindi naliligtas. So sa aming pong pag-aaral ng kaluluwa ay meron po kami gustong share pero ayaw niya magpa-share. Bakit? Busy sa panonood ng kanyang favorite movie, ng kanyang idol na artista na talagang matagal ang patay ay hanggang ngayon parang buhay pa rin. Diba? So si PJ, talagang kahit ilang beses na napanood, eh hindi pa rin bitaw-bitawan ito. Hindi pa rin magsawa kay PJ. Sambalakan. Okay? So wala pa rin kang patay na. So talagang, ayan, talagang ina-idol nila at si PJ. So dami po nilang excuses. Sabi po dito, the first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. So, ang dahilan po dito ay siya po ay mayroong piniling lupa. At talagang gusto muna niya ay makita yung kung gaano ba kaganda yung lupa na kanyang binili. At kung bakit ayaw niyang dumalo doon sa great supper ng Panginoon. So, sa mga tao ngayon, kaya talagang hindi sila naliligtas, ay sapagkat tinatanggihan nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ito balang araw, itong mga ginawa ng taong ito, ng mga taong ito, balang araw ito ipapakita sa kanila ng Panginoon. Amen? Nasasabihin sa kanila, ito yung araw na dapat ikaw ay maligtas. Subalit tinanggihan mo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Subalit hindi ka nanampalataya. So mga kapatid, mga minamahal, ang dami pong excuses. At nasabi po dito, and another said, I have bought 5 yoke of oxen. Na talagang ang mga tao ngayon ay busy sa kanilang mga trabaho, busy sa kanilang kabuhayan. Yan po ang mga tao ngayon na talagang lalo na naging busy ang mga tao ngayon. Bakit? Sapagkat mataas ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng gasolina, mataas ang presyo ng bigas. Sabi nga ay nagmamahalan. Buti pa sila nagmamahalan. Diba? So mga kapatid, mga minamahal nyo, sana all daw. Sana all ay nagmamahalan. So mga kapatid, mga minamahal, ay yan, minamahal. So ang dami nilang excuses kung bakit ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? At talaga sasabihin nila, sayang naman yung isang araw, na sa araw na ito ay ako'y kikita ng pera, pambili ng bigas. Sana nga pambili ng bigas. Ang problema ay dinadala sa mga bisyo. So sana pambayad na sa kuryente, pambayad na sana sa tubig, pambili na sana ng gatas, kaya lamang ay dinadala pa sa mga bisyo. So mga kapatid, mga minamahal, ang dami pong excuses ng mga tao ngayon. Verse 20. And another said, I have married, sana all ay kinasal. Di ba? I have married a wife and therefore I cannot come. So mga kapatid, mga minamahal, talagang ang daming excuses. So mga kapatid, verse 21, tuloy po natin. So that servant came and showed his Lord these things. Then the masters of the house being angry. So being angry, said to his servant, go out quickly into the streets and lanes. So mga kapatid, mga minamahal,
Talagang ang Diyos ay nagagalit kapag ang mga tao ay ayaw makinig ng salita ng Diyos, kapag ang mga tao ay tumanggi sa paanyaya, sa invitation ng Panginoon. Nagagalit po yan at nagagalit ang Panginoon. So mga kapatid, wala pa tayo doon sa kanyang kaharian. So ito po ay ating i-apply dito sa lupa, sapagkat ang salita ng Diyos ay applicable po ito. So ito po ay kapakinabangan. So nais ng Diyos sa kanyang pong bahay sa sambahan, sabi po dito sa verse 23, that my house may be filled. So nais ng Diyos ng Panginoon na itong bahay-sambahan ay mapuno. Bakit hindi mapuno-puno ang bahay-sambahan? Bakit kakaunti ang sumasamba sa Diyos kay Kristo? Sapagkat ang daming excuses, sapagkat ang daming alibay ng mga tao ngayon, na talagang ang utos naman ng Diyos sa totoo lang ay hindi naman po napakahirap sundin. Ang sabi nga po doon sa 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. So malinaw po sinasabi ng salita ng Diyos, ang kanyang mga utos ay hindi mabigat, ang kanyang mga utos ay hindi mahirap sundin. Amen po ba? Ang problema, marami lang talagang excuses ang mga tao ngayon. So mga kapatid, mga minamahal, stop making excuses na. Dapat tayo po ay tumigil na sa paggawa ng mga excuses na upang hindi natin masunod ang kalooban ng Panginoon, upang hindi tayo makapanambahan, upang hindi tayo makapag-akay ng kaluluwa, upang hindi tayo magamit sa ministry, upang hindi tayo makasali sa choir. Amen po ba? So stop making excuses. Stop making excuses para hindi tayo makapagbigay para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Stop making excuses para hindi tayo makasama sa ating family camp. Stop making excuses para hindi tayo maka-attend ng ating Sunday school. Amen po ba? So mga kapatid, ang tao, ang daming excuses. So mga kapatid, sana maunawaan ng mga tao, ng mga Kristiyano, na ang Panginoon ay nagagalit. Hindi gusto ng Panginoon na tayo ay wala sa kanyang gawain. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito, go out quickly into the streets and lanes of the city. So mga kapatid, dito po sa mataas na kahoy, meron po ako nakikita mga eskinita. Pinapasok ko po mga eskinitang ito upang sila ay maabot ng salita ng Panginoon. Pero mga kapatid, talagang kapag pagdating sa Bible, ang dami talagang tumatanggi. Ayaw ng mga tao makinig ng salita ng Diyos. Pero kapag ang dala mo ay ayuda, kapag dala mo ay bigas, baka yan tatakbo na lalapit sa iyo. Amen? Kapag ang dala mo'y 5,000, tatakbo yan, magmamadali yan, gigising yan ng maaga. Pero kapag salita ng Diyos, ang dala, Bible, ang dala, nako, ang daming excuses at talagang hindi ka papansinin ngayon ng mga tao. So mga kapatid, pinasok ko po ang mga eskinita po diyan at nalaman ko na yung pagpasok mo diyan sa BDO, may mga eskinita dyan. Doon din pala ang labas niya sa Barangay Bunge 4 na para lang pala silang letter L na magkaganon. So mga kapatid, yun po yung mga eskinita dyan at talagang nakakalungkot. Ang dami po nilang dahilan at talagang yung iba hindi ka pinansin, hindi ka papansinin. Amen po ba? So nais ng Diyos ang mga tao ay makinig ng salita ng Diyos. Nais ng Diyos ng mga tao ay nasa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Ito ang pinakamahalagang araw para sa Panginoon. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi natutuwa ang Panginoon na tayo bilang mga Kristiyano, araw ng linggo ay nandoon sa beach. Diba? Araw ng linggo tayo ay nandoon sa mall. Araw ng linggo tayo ay nandoon sa sugalan. Araw ng linggo tayo ay namamasyal. Hindi po yan kalooban ng Panginoon sapagkat nais ng Panginoon mapuno ang kanyang bahay-sambahan. Kaya mga kapatid, sana stop being absent in the church. Sana huwag na tayong umabsent pa ng ating pagsamba sapagkat tunay na nalalapit na ang araw ng Panginoon, nalalapit na ang kanyang pagbabalik, nalalapit na tayo ay kukunin, tayo ay nasa mga huling araw na. Kaya sana mga kapatid, pahalagahan na po natin ang pagsamba. Bumili pa naman ako ng 5 pirasong upuan tapos mayroon pa rin ditong bakanting silya. Diba? So mga kapatid, sana
tayo po ay mag-imbita sapagkat ito ang nais ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, Proverbs 11:30, sabi po doon, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Alam niyo po, mga kapatid, mga minamahal, ang daming mensahe na mabubuo dito sa mga talatang ito. Pero ang ating pong bibigyan ngayon ng pansin ay pag-aakay ng kaluluwa. So meaning mga kapatid, mga minamahal, verse 16, ang sabi po ng verse 16, then said he unto him, a certain man made a great supper and paid many. So inanyayahan. So mga kapatid, so meaning is an invitation of the Lord to everyone. Ito po ay isang paanyaya ng Panginoon sa lahat ng tao. Mga kapatid, mga minamahal, inaanyayahan ng Diyos ng Panginoon ang lahat ng tao. Na talagang ang lahat ng tao ito ay mapanumbalik sa Diyos, maakay pabalik sa Diyos kay Kristo, sapagkat ang tao ay napalayo, napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang tao ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. No one is perfect. Nobody is perfect. For all have sinned and come short of the glory of God. For there is none righteous, no, not one. Wala talagang matuwid, wala kahit isa. So mga kapatid, mga minamahal, it is an invitation of the Lord to everyone to enjoy great supper. Upang ma-enjoy yung dakilang hapunan doon po sa langit. Amen? So yung great supper na tinutukoy po dito sa verse 16, then said he unto him, a certain man made a great supper. So ito po ay dakilang hapunan doon sa langit. Amen? So ang mga taong hindi makakasama dito sa great supper na ito, mga kapatid, mga minamahal, saan kaya sila naroroon? Saan sila naroroon? Doon sa impyerno. Katotohanan na totoo ang impyerno. Yun po mga kapatid, mga minamahal, na mayroon pong impyerno na mga taong ayaw manampalataya kay Kristo, ayaw tanggapin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, sila po ay mapupunta sa impyerno at hindi sila makakasama dito sa great supper na ito. So it is an invitation of the Lord to everyone to enjoy great supper. At ang sabi nga po ng John 3:18, John chapter 3, verse 18. Tingnan niyo po ang inyong pong Bible sa John chapter 3, verse 18. He that believeth on Him shall not condemn. So ang sumasampalataya kay Kristo ay hindi hinahatulan. So mga kapatid, mga minamahal, mag-akay tayo ng kaluluwa. Sapagkat ang mga taong hindi sasampalataya kay Kristo, ang sabi po dito sa 18, but he that believeth not is condemned already. Ang hindi sumampalataya sa Kanya ay hinatulan na, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, let us win souls for Christ. Tayo po ay mag-akay na ng kaluluwa, sapagkat balang araw tayo po'y haharap sa Kanya. And then, pangalawa po mga kapatid, it is invitations of the Lord to everyone to enjoy great salvation. To enjoy great salvation. So mga kapatid, mga minamahal, ang ibang tao, hindi sila makalabas ng kanilang tahanan ng walang bodyguard. Yan ang ibang tao. Gusto nila na kapag sila'y lumabas ng tahanan, sila ay protektado, sila ay secure. Ang ibang tao, talagang mayroon na silang bodyguard. Ang kanila pang sasakyan ay bulletproof. Yan ang kanilang tao. Gusto talaga nila sila ay ligtas. Amen po ba? Pero mga kapatid, mga minamahal, sana ang higit nating pahalagahan yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaligtasan ng kaluluwa, sapagkat ang katawang ito ay talagang ito ay temporal, ang katawang ito ay may hangganan, ang katawang ito ay nabubulok. Pero kung ang isang tao ay ligtas, tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, mga kapatid, mga minamahal, ang katawang ito na nabubulok ay someday papalitan ng isang glorified body.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, sinasabi po ng Bible, huwag nating katakutan yung mga tao na talagang wala namang kayang gawin kundi saktan lamang ang katawang ito. Huwag nating katakutan yung mga bagay na talagang makakapagpahirap sa atin sa mundong ito. Ang katakutan natin, mga kapatid, mga minamahal, ay yung mapunta ang ating kaluluwa doon po sa impyerno. So binanggit po yan sa Bible, fear not of those things. Na huwag natin katakutan ang mga ganong bagay. Katakutan natin si Kristo na mayroong kapangyarihang magdala ng kaluluwa doon sa impyerno. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang ang pinaka-worst na bagay na nangyayari sa mundong ito, hindi iyang mga digmaang iyan. Ang pinaka-worst na bagay na nangyayari sa mundong ito ay dumarami ang mga false religion. Nagkalat ang mga maling katuruan sa mundong ito. Amen? Sapagkat mangyari man yung mga digmaang iyan, yung mga trahedyang iyan, mga lindol na iyan, at mga aksidente iyan, kung ang taong ito ay ligtas, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ang kanyang kaluluwa ay sa langit. Amen? At someday magkakaroon siya ng glorified body. So mga kapatid, it is an invitation of the Lord to everyone to enjoy great salvation. Maaari sila nga po ay meron silang bulletproof na sasakyan. At hindi lamang bulletproof na sasakyan, kundi meron pa rin silang suot sa kanilang katawan ng bulletproof. Amen? Pero ang dakilang kaligtasan yung talagang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas na ang kaluluwa mo ay sa langit mapupunta, hindi doon sa impyerno. May bulletproof ka nga at sasakyan mo ay bulletproof pa rin. At ang iyong bahay ay talagang binabantayan na napakarami ng security guard. Marami kang bantay, marami kang bodyguard, pero ang kaluluwa mo naman ay mapupunta ng impyerno, bali wala rin yan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po verse 24. Ano sabi po ng Luke 14 verse 24? Tingnan niyo po yung Bible sa verse 24. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Katotohanan na talagang hindi lahat ng tao ay sa langit mapupunta. Ang ibang tao, mga kapatid, mga minamahal, doon sa impyerno. Kaya nga sinabi sa John 3:18, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ito ang dakilang araw. Makinig ng salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano ang ating mga pinapakinggan. Amen? So ang ibang tao, talagang ang dami nilang pinapakinggan pero ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, to enjoy great salvation. Napakahalaga ng bawat miyembro ng pamilya ay ligtas. Amen po ba? Napakahalaga na ang bawat miyembro ng pamilya ay ligtas. Napakahalaga na ang bawat miyembro ng pamilya sama-samang naglilingkod sa Diyos tuwing araw ng linggo. Amen po ba? Sama-samang sumasamba sa Panginoon kapag araw ng linggo. So mga kapatid, mga minamahal, then next, sabi po dito sa verse 18 to 20. Verse 18 to 20. Sabi po dito, and they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, mga kapatid, mga minamahal, the first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. 20. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So mga kapatid, mga minamahal, it is an invitation of the Lord to everyone to enjoy great satisfaction. Ang mga bagay sa mundong ito, opo, maaaring matutuwa ka kapag nagkaroon ka ng isang napakalawak na lupain. Matutuwa ka kapag meron kang isang napakagandang sasakyan. Pero ang lahat ng bagay na iyan ay temporal. Amen po ba? Ang mga bagay na ito sa mundong ito, nagbibigay din yan sa atin ng kalungkutan. Amen? Pero kapag meron kang Kristo sa puso mo, talagang wala ka nang hahanapin pang iba.
Tanging si Kristo lamang ang makakapagpuno doon sa emptiness na mayroon sa ating buong puso. Tanging si Kristo lamang ang makakapagbigay sa atin ng isang kagalakan na hindi mawawala, kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito, kagalakan na hindi kayang tumbasan ng mga bagay sa mundong ito. Amen? Tanging si Kristo lang ang makakapagpuno ng mga bagay na kulang sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is an invitation of the Lord to everyone to enjoy great satisfaction. Kaya lahat ng Kristiyano na tumanggap kay Kristo, I expect na talagang mayroon kayong contentment. Amen? Sapagkat napakahirap kung tayo ay walang contentment sa mundong ito. Napakahirap. Kaya talagang ang ibang tao kahit upod na ng yaman, kahit napakarami na ng mga bagay sa kanilang paligid na halos naangkin na nila lahat. Napakarami na kanilang sasakyan. Pero bakit parang sinasabi nilang kulang pa rin? Bakit may kulang pa rin? Bakit mayroon pa rin akong kalungkutan? Kasi nga, si Kristo ang makakapagpuno ng ating kagalakan, ng mga bagay na kulang sa atin. Si Kristo lamang ang makakapagpuno po nito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to enjoy great satisfaction. Kaya tingnan nyo, meron ba akong asawa? Wala naman eh. Pero nakangiti pa rin, masaya pa rin. Diba? Naglilingkod pa rin. Yan po ba? Diba? Kasi satisfied na ako sa mga bagay na mayroon ako. Higit sa lahat ay si Kristo. At dati ay pangarap kong yumaman. Gusto kong maging milyonaryo. Gusto kong magkaroon ng mga kayamanan. At gusto kong maging yumaman. Gusto kong magkaroon ng negosyo. Pero nung tinanggap ko na si Kristo sa aking puso, sa aking buhay, hindi ko na hinangad ang mga kayamanan sa mundong ito. Hindi ko na ninais pang yumaman. Amen? At hindi na ako naghahangad pa ng mga anumang bagay para ako ay sumaya. Masaya na ako kahit wala akong kotse. Masaya na ako kahit wala akong sweldo. Masaya na ako kahit wala akong magandang bahay. Masaya na ako kahit wala akong asawa. Diba? Masaya na ako kahit kulang ang aking buhok. Diba? So masaya na ako mga kapatid, mga minamahal. Masaya akong hindi na ako nagsashampoo. Kaya nga rejoicing eh. Kung gagamit daw kayo ng shampoo, rejoice. Grabe si Matik ano? Talaga si Matik ang malakas. Si Matik lang ang sakalam. Walang buhok, nag-promote na shampoo. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, it is soul winning is an invitation of the Lord to everyone to enjoy great satisfaction. Amen? Kaya talagang kakaiba ang kagalakang mayroon tayo, ang mga tunay na Kristiyano, kapag mayroong Kristo sa kanilang puso. Na minsan tayo, mga kapatid, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng sakit, pero di ba masaya pa rin? Meron man tayo karamdaman, pero tayo ay meron pa rin kagalakan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, to enjoy great satisfaction. Kaya dapat ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, at kamag-anak ay ating pong akayin kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang makakapagpuno sa mga kakulangan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. So yun po mga kapatid, mga minamahal. Pangalawa, verse 16, sabi po dito, Then said he unto him, a certain man made a great supper and paid many. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito, datapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan. Talagang ang Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, naghanda para sa ating lahat. At sinabi pa dito, anyayahan sila. So mga kapatid, mga minamahal, soul winning is an intention of the Lord. Ito po'y talagang layunin ng Panginoon na talagang akayin ang mga taong wala kay Kristo. Napakaraming mga tao sa mundong ito at dito na lamang po sa atin sa mataas na kahoy, napakarami pang mga tao ang hindi ligtas. Marami pang mga tao ang walang Kristo sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Kaya napakarami pa na dapat pong akayin. So it is an intention of the Lord. Sabi po ng Genesis chapter 3, verse 17, ay 15, Genesis 3:15. So sabi po dito mga kapatid, mga minamahal,
And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So mga kapatid, doon pa lamang po sa Genesis chapter 3 verse 15, nandoon na po yung intention or purpose or layunin ng Panginoon na talagang iligtas ang mga tao. Iligtas ang mga tao, ibalik ang mga tao sa Diyos. Mapanumbalik ang dating magandang relasyon sa Diyos, sapagkat ang relasyon na ito ay nawala at nasira dahil sa kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, it is an intention of the Lord. At sabi pa po ng Luke 14 verse 17, Luke 14 verse 17, and sent his servant. Talagang sinugo ng Diyos, ng Panginoon ang kanyang alipin upang ang mga taong ito ay imbitahan at ibalik sa Diyos kay Kristo. So talagang sinugo. So mga kapatid, it is an intention. At sabi pa ng verse 23, sabi po dito, and the Lord said unto the servant, go out into the highways. So mga kapatid, talagang sinabi doon, pumunta kayo sa mga daan, sa mga lansangan at akayin ang mga taong wala kay Kristo. Napakaraming mga tao ang naliligaw ang landas sapagkat sa mundong ito napakaraming false religion. So mga kapatid, mga minamahal, nais talaga ng Diyos, layunin ng Diyos na mga tao ay makakilala kay Kristo. Ang mga tao ngayon, sari-sari ang kanilang nakikilala, iba-iba ang kanilang nakikilala. Kilala nila ang mga artista pero si Kristo ay hindi nila kilala. Tanggap nila ang mga politician pero si Kristo ay ayaw nilang tanggapin. Yan ang mga tao ngayon. Ang dami nilang pinapakinggan pero ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos. Masyado silang abala sa napakaraming bagay sa mundong ito na ang araw ng linggo ay kinukuha nila, ayaw nilang ibigay para sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, it is an intention of the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, kung makikita niyo po dito sa verse 16, 17, and 23, ito po'y talagang pag-aakay ng kaluluwa. Or sabihin na natin, ito po ay pagmimisyon. Di ba? Ito po ay pagmimisyon. So mga kapatid, Christ is the first missionary. Si Kristo ang unang missionary na nag-mission po dito sa lupa. Iniwan ang kanyang kaharian, iniwan ang kanyang kayamanan, iniwan ang kaginhawahan doon sa langit. Ganun po ang nag-mission. Talagang iniiwan ang mga karangyaan. Kaya nga tinan nyo, pamayang hapon meron po tayong bisita, missionary to Vietnam. Napakaganda ng kanyang buhay dito sa Batangas. Na talagang kahit hindi siya magtrabaho, maganda ang kanyang buhay. Pero anong gagawin ng taong ito? Pupunta ng Vietnam. Nakahanda na siya ay makulong sa Vietnam. Katulad ng kanyang ama, kanyang tatay na nakulong sa Vietnam. At susundan ang iyapak ng kanyang tatay. So mga kapatid, mga minamahal, ganun po ang nag-mission. Si Kristo ang unang missionary dito sa lupa. Amen? Christ is the first soul winner. Si Kristo ang unang soul winner, nag-akay ng kaluluwa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sana tayo din po ay mag-akay ng kaluluwa. Ano po sabi ni Kristo doon sa Luke 23, verse 42 and 43? So Christ won soul until his death on the cross. So sa Luke 23, 42, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. And Jesus said unto him, mga kapatid, mga minamahal, si Kristo ay mamamatay, si Kristo ay nahihirapan, si Kristo ay nauuhaw, si Kristo ay nasasaktan. Pero anong inuna niya? And Jesus said unto him, sabi po dito, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Kahit siya'y uhaw, nahihirapan at mamamatay na, malalagutan na ng hininga, anong inuna niya? Pag-aakay ng kaluluwa. And mga tao ngayon, ang daming excuses. Mainit, ayaw ko mag-soul winning. Hindi ako marunong, hindi ako mag-aakay ng kaluluwa. Ang daming excuses. Ano po ba? Magugutom ako dyan, ang daming excuses. Si Kristo, mamamatay na, nag-akay pa rin ng kaluluwa.
nahihirapan na, nag-aakay pa rin ng kaluluwa. Today, thou shalt be with me in paradise. So hindi niya inisip ang kanyang kalagayan. Hindi niya sinabi, alisin mo muna ang tinik dito sa aking ulo. Diba? At saka kita isasama sa aking paraiso o saka kita isasama sa aking kaharian. Hindi niya sinabi, bigyan mo muna ako ng tubig, painumin mo muna ako. Hindi niya sinabi, gamutin mo muna ang aking mga sugat at saka kita isasama sa aking kaharian. No. So mga kapatid, mga minamahal, Christ is the first soul winner. Christ won soul until His death on the cross. Na hanggang kamatayan, siya po ay nag-akay ng kaluluwa. So mga kapatid, mga minamahal, kung ang soul winning ay intentions of the Lord, if it is intentions of the Lord, soul winning, mga kapatid, mga minamahal, is a great things to do. Ito po ay dakilang bagay na dapat nating gawin. Amen? Ito ay isa sa mga dakilang bagay na dapat nating gawin. Mag-akay ng kaluluwa. Nais ng Diyos marami ang maligtas. Nais ng Diyos mapuno ang kanyang bahay sa bahay. Nais ng Diyos na mga tao ay makasama niya doon sa dakilang hapunan. Amen po ba? So it is a great things to do. Pag-akay ng kaluluwa, akayin ang mga tao, palapit, patungo kay Kristo, papalit sa Diyos kay Kristo. Sapagkat ang mga tao ngayon ay talagang inagaw na kanilang oras ng mga bagay sa mundong ito. Ang mga tao ngayon ay abala sa napakaraming bagay na ang iba namang mga bagay ay walang kwenta. Di ba? Walang kabuluhan. Kung hindi ito para sa Diyos, kung hindi ito para kay Kristo, ito ay walang kabuluhan. Amen? Kaya mga kapatid, mga naman, it is a great things to do. John 15 verse 8. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa John 15 verse 8. Sabi po dito, herein is my Father glorified that ye bear much fruit. Mag-akay tayo ng marami, hindi lamang isa. Kapag marami tayong inaakay, ang Diyos ay nalululhati, ang Diyos ay nabibigyan natin ng kaluguran, napapatunayan natin ang ating pag-ibig sa Diyos kay Kristo. So sa pamamagitan ng pag-aakay ng kaluluwa, nasasabi natin sa napakaraming tao, mahal natin si Kristo, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang mga kaluluwa. So mga kapatid, bear much fruit, so shall you be my disciples. And then next, if it is intentions of the Lord, serving is glad things to do. Ito po ay talagang isang napakasayang bagay na dapat nating gawin, ang pag-aakay ng kaluluwa. At talagang tunay na kapag nag-aakay ka ng kaluluwa, matutuwa ka. Ganun po ba? Taas nga po dito yung kamay ng mga tao nag-aakay ng kaluluwa. Ano po naramdaman nung kayo pinakapag-aakay ng kaluluwa? Masaya. At kapag nawala, malungkot. Diba? Pero ganun pa man, kahit tayo dumanas ng kalungkutan, hindi ba sila makapagpatuloy, hindi man lang sila natin makasama dito, patuloy pa rin tayong mag-akay ng kaluluwa. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Kagalakan na makapag-akay ng kaluluwa, kagalakan makita na nababago ang kanilang buhay, kagalakan na sila po ay nagagamit sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Ito ang ating kagalakan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, if it is intentions of the Lord, so meaning is glad things to do. John 15:11. Tingnan niyo po. Kaya talagang ito po ay masaya. John 15 verse 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Talagang kapag tayo po ay mag-aakay ng kaluluwa, magkakaroon po kayo ng satisfaction. Magkakaroon tayo ng contentment. Amen? At talagang yung ang kagalakan ni Kristo ay mapapasa atin. At talagang ito ay mapupuno, might be full. And then sabi pa po ng Luke 15 verse 10. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke 15 verse 10. Tingnan nyo po sa Luke chapter 15 verse 10. Ano po sabi dito? Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels. Natutuwa, nagagalak ang mga anghel sa langit. Amen?
Kaya talagang it is a glad things to do, soul winning. Napakasayang gawin, napakasayang bagay na dapat natin gawin. Mag-akay ng kaluluwa, natutuwa ang Panginoon, ang ating Diyos, at ang mga anghel. Tayo ba'y nakapagbigay na ng kaluguran sa mga anghel? Tayo ba'y nakapagbigay na ng kaluguran sa Diyos? So sabi po dito, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Kahit isa lang yan ang naakay mo sa Diyos kay Kristo. Talagang tuwa-tuwa ang Panginoon. Kung ang taong yan ay tumanggap kay Kristo, nagsisi sa kanyang mga kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, it is glad things to do. And then, balikan natin ang Luke 14, verse 17 and 23. Sabi po dito sa verse 17, and said his servant at supper, time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. So said his servant, verse 23, go out, sabi po dito, and the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges, and compel them to come in. Pilitin na. Kung ako ay mayroong anak, at talagang ayaw mag-involve sa Diyos, ayaw manambahan, talagang pipilitin ko. Diba? So, tayo hindi naman ito talaga sa pilitan, pero kailangan talagang pilitin na sila ngayon eh. Kung mayroon kayong mga anak na talagang hindi naglilingkod sa Diyos, hindi nagagamit sa Panginoon, ay pilitin nyo na. Kayo bilang mga magulang, meron kayong authority na sila ay pilitin. Amen? Compel them to come in. So mga kapatid, mga minamahal, na ito po ay soul winning is a good challenge to do. Ito po yung mabuting hamon sa ating lahat. Hinahamon tayo ng Panginoon mag-akay ng kaluluwa. Di ba, minsan maraming tao gusto nila yung mga challenge sa buhay. Sila yung pumupunta ng mga Mount Everest, umaakyat, at para sa kanila ay yun ay hamon na kumbaga may mga taong nakaakyat doon, so sila ay nahamon umakyat. So ang daming sinusubukan ng mga tao ngayon na mga hamon. Marami silang tinatanggap na mga hamon, di ba? So, pero mga kapatid, mga minamahal, ito yung pinakamabuting hamon sa ating lahat. It is a good challenge to do. Kung meron man tayong tatanggaping hamon sa buhay nito, ay yung mag-akay ng kaluluwa. Amen? Mag-akay ng kaluluwa. So, maaaring mahirap yung kanilang ginagawa, nakaka-invento sila ng kusaan, mayroong langis, di ba? Nakaka-invento sila ng ilaw or nakaka-invento sila paano magnakaw. Di ba? So, ito po yung pinakamabuting hamon sa ating lahat. Mag-akay ng kaluluwa. So, mga kapatid, mga minamahal, at nakakapag-invento pa sila, ano pa ba na-invento ng tao ngayon? Marami, di ba? Nakaka-invento ng mga TikTok, kung paano pararamihin ang kanilang views. Diba? So, na-invento nila yan. Para sa kanila, hamon yan. Na talagang dumadami yung kanilang viewers. Na nahahamon sila doon sa mga ibang vlogger na napakaraming viewers. So mga kapatid, mga minamahal, it is a good challenge to do na mag-akay tayo ng kaluluwa. Punuin natin itong bahay sa bahan ng Panginoon. Amen po ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal. And then next, the last. Soul winning is an immediate instructions to be done. Soul winning is an immediate instructions to be done. Ang sabi po ng verse 23, and the Lord said unto the servant, go out. So talagang lumabas ka, umalis ka. Sabi po diyan, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran. So go out. Nandoon yung urgent na talagang mabilis or yung pagmamadali na utos ng Panginoon. Go out. It is an immediate instructions to be done. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sabi nga po ng John 4:35, tingnan niyo po yung Bible, sa John chapter 4 verse 35.
Kaya talaga ito po ay immediate instructions to be done. Sabi po dito, say not ye, there are yet 4 months and then cometh harvest. Huwag niyo sasabihin mayroon pang 4 na buwan. Huwag natin sasabihin matagal pa ang pagbabalik ng Panginoon Jesus. Huwag natin sasabihin ay bata pa yan. Matagal pa ang ilalagi niya sa mundo ito. Matagal pa ang ihahaba ng kanyang buhay. Hindi natin pwede sabihin mahaba pa ang ating ilalagi sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is an immediate instructions to be done. Ang sabi po dito, behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields. Tumingin tayo sa paligid natin, ang daming mga taong wala pa kay Kristo. Napakaraming tao pang aakayin natin. So behold, lift up your eyes and look on the fields, for they are white and already to harvest. Already to harvest. So mga kapatid, mga minamahal, pinagmamadali na tayo ng Panginoon. Malapit na siyang bumalik. Hindi natin pwede sabihin, matagal pa siyang bumalik. Amen? Hindi natin pwede sabihin, bata pa ako. Oo, bata pa tayo ngayon. Tayo lang. Di ba? Pero ang tanong, may pinangako ba ang Panginoon buhay pa tayo bukas? Wala namang ipinangako ang Panginoon na tayo ay buhay pa bukas. Kaya mga kapatid, so meaning is an immediate instructions to be done. So, Acts chapter 1 verse 8, tingnan po ninyo. Acts chapter 1 verse 8. Sabi po dito, nung umalis ang Panginoon Jesus, ano yung utos niya? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So mga kapatid, umalis si Kristo. Ano ang kanyang huling hapiling? Ye shall be witnesses unto me. Yun ang kanyang huling utos na ibinigay sa mga alagad. Ye shall be witnesses unto me. So, kayo ay magpatutuo sa akin, kayo mag-akay ng kaluluwa. Hindi sinabing magpayaman, hindi ko sinabing huwag na kayo magtrabaho, hindi ko sinabing huwag na kayo mag-aaral. Pero ang pangunahing utos, mag-akay ng kaluluwa. Kaya ako'y nagpapasalamat, may mga kapatiran tayo, sa kabila na sila ay busy sa trabaho, busy sa kanilang business, busy sa kanilang negosyo, busy sa kanilang pag-aaral, meron silang time, oras, panahon sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, Ephesians chapter 5 verse 16. Sabi po dito, redeeming the time because the days are evil. Ang ating panahon ngayon, ang mga araw ngayon ay pasamanan ng pasama. So mga kapatid, it is an immediate instructions to be done sapagkat we are running out of time. Paubos na ang ating oras sa mundong ito. We are running out of time, kaya mga kapatid, ito po talagang immediate instructions to be done. Kung mayroon tayong oras sa mga ganitong bagay, sa ibang mga bagay, dapat mayroon tayong oras, panahon sa pag-aakay ng kaluluwa, sa pag-share ng salvation ng Word of God. Amen. Amen? So mga kapatid, we are running out of time na. Na unti-unti nang nauubos ang ating oras sa mundong ito. Amen? And then, next po dyan, it is an immediate instruction to be done sapagkat mga kapatid, mga minamahal, we are responsible. We are responsible to warn them. Tayo po lahat ng mga nakakilala kay Kristo, tumanggap ng kaligtasan, ay tayo po ay responsibilidad po natin na mga taong wala pa kay Kristo ay bigyan ng babala. Tayo po ang may responsibilidad po nito. Tayo po yung instrumento ng Diyos na gagamitin upang ang mga tao ay makakilala kay Kristo. Hindi tayo ang nagliligtas, hindi baptist ang nagliligtas, hindi tayo tagapagligtas. Tayo ay instrumento lamang para ibahagi ang kaligtasan. Amen? Amen. So we are responsible to warn them. So tingnan nyo po, Ezekiel chapter 3, 17 to 19. Ano po sabi po ng Bible? Ito po yung mabigat na sinabi sa salita ng Diyos. Sabi po dito sa Ezekiel chapter 3,
verse 17 to 19. Tingnan niyo po. Son of man, I have made thee a watchman. Tayo ay ginawang at tagatanod o watchman or watcher tayo, mga kapatid, messenger po tayo unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth and give them warning from me. Bigyan sila ng babala. So mga kapatid, bigyan sila ng babala na talagang ang mga taong hindi sasampalataya kay Kristo ay mapupunta sa impyerno. Mga taong ayaw tumanggap kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, talagang ang tao po ay mamamatay, lahat naman tayo makasalanan, and thou givest him not warning, hindi natin sila binigyan ng babala, mga kapatid, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Sa Tagalog, sisingilin sa atin ang dugo ng tao ito. Hindi ko po alam, mga kapatid, mga minamahal, kung paano itong sisingilin sa atin. Pero yan po yung mabigat na sinabi sa salita ng Diyos. Sisingilin. Talagang responsibilidad po natin ipaalam sa kanila ang kaligtasan. Responsibilidad po natin na ipaalam sa kanila na mayroong impyerno. Amen po ba? At sabi po ng verse 19, sabi pa po dito, yet if thou warn the wicked and he turn not from his wickedness. Tayo sa ating pag-aakay ng kaluluwa, mahalaga talagang may paalam natin sa kanila, may bahagi natin sa kanila, si Kristo ang Panginoon tagapagligtas. Maligtas man sila o hindi, mga kapatid, mga minamahal, talagang ang iba ay naliligtas, ang iba ay hindi. Tanggapin po natin yan. He shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. So, yun po ang sinabi po dito. So, malinaw tayo po ay responsible to warn them. Ito po ay responsibilidad po natin, tungkulin natin na sila'y bigyan ng babala. Acts 20:26, matatapos na po tayo. Acts chapter 20, verse 26. Sabi po dito, ang mga tao pa naman ngayon talagang ayaw. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. So si Pablo, mga kapatid, mga minamahal, lahat ng taong kanyang nakausap, binahaginan niya ng salita ng Diyos. Kaya salamat din po doon sa mga, meron po mga company na open ang Bible study. Meron mga negosyo na talagang open ang Bible study. Salamat sapagkat ito ay talagang responsibilidad po natin na bigyan ng babala ang mga tao. So si Pablo, lahat ng mga taong kanyang nakausap, ibinahagi niya si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Tumanggap man ito o hindi, mahalaga kay Pablo, mahalaga sa Panginoon na bigyan natin sila ng babala. Na mayroong impyerno at ang mga taong ayaw manampalataya kay Kristo ay mapupunta sa impyerno hindi dahil hindi dahil siya makasalanan, kundi dahil hindi siya sumampalataya kay Kristo. Amen po ba? So and then, mga kapatid, mga minamahal, we are reminded not to remain silent. So, immediate instructions to be done. So mga kapatid, mga minamahal, we are reminded not to remain silent. Tayo po'y pinapaalalahanan na tayo ay huwag manahimik. Parang sabi nga kanina, ang iingay sa tahanan. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, we are reminded not to remain silent. Kaya sabi po ng Luke 14:24, for I say unto you that none of those men which were bidden shall taste of my supper. So, ibig sabihin talaga, mga kapatid, mga minamahal, yung mga taong tatanggi, hindi mananampalataya kay Kristo, ay hindi makakasama doon sa kaharian ng Diyos, hindi makakasama doon sa great supper ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, we are reminded not to remain silent. At sabi po ng Proverbs 27, verse 20, last verse, mga kapatid, last verse.
Proverbs 27 verse 20. Sabi po dito, hell and destructions are never full. Hindi pa talaga napupuno ang impyerno. Napakalawak pa ng space doon sa impyerno. Maaring madami na ang mga taong napunta doon, pero hanggang ngayon hindi pa rin po iyon napupuno. Amen? Kaya tayo po ay talaga nais ng Diyos mag-akay ng kaluluwa, magpahagi ng kaligtasan. Kaya hindi natin pwede sabihin sa Panginoon Jesus na kapag tayo humarap ay akala ko puno na yung impyerno eh. Kasi panahon pa ni Noah eh, panahon pa ni Moses. Di ba? Eh bakit gano'n hindi na napuno? So yung po sinabi po niya, hell and destructions are never full, so the eyes of man are never satisfied. At ang langit din po mga kapatid, napakalaki pa ng langit. Amen? At napakaraming mansyon ang inihanda ng Panginoong Jesus sa atin sa langit. So hindi pa rin po yun napupuno. Kaya hindi natin pwede sabihin, ay akala ko'y puno na. Diba? Akala ko'y puno na ang langit. Ay baka ako'y wala ng materhan sa langit. Kaya hindi na ako nag-aakay ng kaluluwa. So mga kapatid, si Pastor Sosa matanda na, senior citizen, may nararamdaman. Talagang iniinda niya yung kanyang likod. Scoliosis ba yun? School ng Yosis. May school pala Yosis, ano? So, scoliosis. Pero kahit matanda na, akyat pa rin siya doon sa bundok ng haibanga, ng lubo. At talagang nag-aakay ng kaluluwa. Si Pastor Sosa talaga ay laging puyat, malaking haibag nun. Pero hindi po siya tumitigil sa pag-aakay ng kaluluwa. Sapagkat ito po ay ating duty at ito po ay pribilehiyo ang makapag-akay ng kaluluwa. Sa pagtatapos mga kapatid, mga minamahal, church without soul winning and discipleship is a church that's slowly dying. Ang isang gawain, ang isang church na walang soul winning na ginagawa at walang discipleship or Bible study na ginagawa, ang church na ito ay unti-unti mamamatay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is our duty, it is a privilege to win souls for Christ. Mag-akay tayo ng kaluluwa at ang sabi nga po ng John 15:16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He will give it to you." So, kapag ikaw ay soul winner, talaga huwag ka na mahiyang humingi sa Panginoon. Kapag soul winner ka, ibibigay ng Panginoon ang iyong mga kailangan. Baka hindi ko kailangan ng asawa, kaya hindi binibigay ng Panginoon. Diba? So tayo mo ay tumayo, to God be the glory. To God be the glory, tayo ay tumayo. Hindi raw naliligaw, kaya yun. Kaya. Samahan ko. Ang pasama. Tayo mo, pumili tayo manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, muli salamat. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga banal na salita. Nawa ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. At dalangin ko po na talagang itong inyo pong bahay-sambahan ay mapuno ng mga taong ligtas, baptized at naglilingkod po sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, kilusin mo po ang mga kapatiran na wag na po nilang pabayaan pa ang pagsamba. At dalangin ko po, Panginoon, maaaring masakit, pero talagang ito po sinabi mo po sa inyong pong banal na salita na talagang marami ang gumagawa ng mga excuses, marami ang gumagawa ng alibi, kung bakit maraming Kristiyano ang hindi namin lagi makasama sa pagsamba at paglilingkod sa iyo. Nawa po, Panginoon, ma-realize po nila na napakahalaga ng pagsamba. At ang nais mo nga po, Panginoon, ay mapuno ito ng pong bahay-sambahan. At dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy mo pong dinggin ang panalangin ng bawat isa. At patuloy mo pong pagpalain, i-bless ang kanila, ang buhay ay pinahiram mo po sa kanila.
Ang kanilang mga trabaho, pagpalain mo po. Ang kanilang pong pag-aaral, pagpalain mo po. Nawa po, Panginoon, talagang ma-realize ng bawat isa. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Sus. At tunay na kakaunti na lamang ang oras na aming pong ipaglilingkod sa inyo. Kaya sana pahalagahan po namin ang araw ng linggo. Pahalagahan namin ang paglilingkod po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pamumuusap mo po sa amin. Salamat sa kaligtasan na inyo pong binigay sa amin sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan, kabutihan na ginawa sa amin. Ibinabalik ko po sa iyo, Panginoon, lahat ng papurit ko sa salamat. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.